Pupunta nga pala kami dito sa Triple P campsite kung saan matatagpuan sa Norsagaray, Bulacan. Kaya naman nakipagkita muna ako sa mga tropa natin dito sa may Marikina. Bala ko kasing sumabay sa kanila pumadyak papuntang JCM Bike Shop. Ito kasi yung unang sama ko sa grupo ni Sir Jasper. Kung natatandaan nyo si Sir Jasper, siya yung owner ng JCM Bike Shop na tumulong sa akin mag-build ng enduro bike. Kaya naman nung inaya niya akong mag-ride, hindi na ako nagdalawang isip pa na sumama. At pagdating namin dito sa bike shop ni Sir Jasper, rumekta na agad kaming kumadyak papuntang Marcos Highway. So minabuti na namin dumaan dito sa may Marcos Highway papunta dun sa may Triple P Camp. Gawa ng nakaraan daw kasi sila Sir John Paul, the master mechanic, kaya nasa may ledgi ko, may binigay akong ruta at sinubukan nilang daanan yon. Puro ahon daw. Miski naman ako, hindi pa ako nakakadaan doon, binigay ko lang yung ruta. Naputo daw sila. Kaya ngayon ang gagawin, yung normal route daw yung gagawin. Sabi kasi nila reverse daw yung ginawa nila, kaya sandamakmak na ahon yung inabot nila papuntang Norsagaray. Ako hindi pa ako nakapunta doon personally, pero itong mga tropa natin, sila John Paul, nakapunta na. Susubukan lang nilang gawin itong normal route para makumpara nila kung ano ba yung pinakamadali, kung normal route ba o yung reverse na binigay kong ruta sa kanila. So mamaya hinto tayo dun sa may papuntang Philippine Arena para mag-regroup. Matapos naming mag-regroup dito sa Bukawi, Bulacan, namangha naman ako sa ganda at laki ng Philippine Arena. Ito kasi yung unang sulyap ko sa arena na to. Grabe, apakalaki pala ng Philippine Arena. At ang nakakatuwa dito, sobrang lawak pa ng daan dito. Sobrang daming bikers na naglalaps dito. So ang daan ko nakakasilubong at mga palabati pa. Pero siyempre, suplado tayo. Palitan mo tayo yun ha. Diba? At konting padyak lang, narating na namin yung dulo ng Bukawi Bypass Road. At pagdating namin dito sa may Santa Maria, Bulacan, huminto muna kami dito sa may Jollibee kung saan bida ang saya. Ano sabi mo, para payagan ka? Para payagan kayo mag-bike, ganito yung sikreto. Yung girlfriend nyo, lagay nyo dito sa may bike nyo. Ay, sheesh! Hindi na kami nagpaawat, lumarga na kami kahit umaampun pa. Pero ang kapalit nito, puro putikan na naman tayo nito dahil basa yung kalsada. Ganun pa rin naman aalis pa rin tayo kahit anong mangyari, mapuputikan pa rin tayo kahit anong mangyari. Dahil nga sa umambon, pansamantalang bumagal yung pacing namin. Dahil nag-iingat na rin kami maputikan yung mga damit namin. Baka kasi ano pang magawa ng misis ko sa akin pag nakita niya madumi yung damit ko. Almost 10 kilometers na lang makakarating na tayo dun sa may Triple P campsite. Ayun yun kay Sir Jasper. 10 kilometers mali pala, 10 kilometers na lang daw. Simula na daw ng ahon papuntang Triple P campsite. Okay, paring Edwin, Father and Son, kailan ba kita makakasama? Ayun hindi ka pa daw nakakasama ni Sir Jasper sa ride. Ayaw mo talaga sumama sa mga mahihina tulad ko Shoutout sa'yo. Iba talaga pag mahina, naiiwan lagi, no? Lagi na sa huli. Pag mahihina, lagi na sa huli. Wala na, iniwanan na kami makasama namin. Alas 8 pasado na nang makarating kami dito sa arko ng Norsagaray, Bulacan. At thankful ako kasi hinantay pala kami dito ng mga tropa. Akala ko talaga, nauna tayo. Kaya nga Duri mo, sarap pa ng kwentuhan natin. Ang ganda pa ng pacing natin, pa 20-20 lang. Naka-endurog na tayo pa na una. Oo nga yun pala. Tayo huli. Pinakauli pa tayo. Pinutol muna namin ng katuan at nagpak muna kami ng mga kain namin sa campsite. Natimbrihan na kasi tayo ng mga tropa na may kamahalan daw ang bilihin doon. Kaya naman dating gawi, bumili na tayo ng mga kain sa labas para naman makatipid tayo. Pero kung may budget naman kayo, kahit di nyo na gawin itong ginagawa namin. So yun mga pusya, nagpak muna kami ng pagkain bago tayo dumiretso dun sa may Triple P campsite. Malapit na rin naman tayo, 6 kilometers na lang, nandun na tayo. Pagkalagpas namin sa tulay ng Santa Maria, dito na namin nasaksihan yung mga rolling hills na daan papuntang Triple P campsite. Kaya naman sa pagod ko, minabuti ko na magpahinga upang makabawi ng lakas. Kala namin kami yung nauuna, pre. Pagdating mo dito sa may Norsagaray, puro rolling hills na. Pagdating mo sa may tulay, nakakapagod. Tas ang init na, pasuna yung balat mo. Pagod ka pang umaahon. At ilang saglit pa narating na namin yung kantong papasok sa Triple P campsite. Ay, Edwin, napakayabang na itong kaibigan mo. Naghahanap pa ng ahon. Kanina, akala na naman niya nauna siya. Yun pala, huli pala kami. Malapit na tayo sa Triple P campsite. So ito na yon, almost 2 kilometers na lang, nandun na tayo sa location natin. Makikita nyo na yung magagandang tanawin. So, andun yung magandang tanawin. Yun. So mapapatunayan ni Sir Jasper kung nandun daw yung magagandang tanawin. Yes, Parang pagka diin mo yung magaganda.
Eh sabi kasi ni Sir Jasper, magandang view. Rolling hills. So yan mamaya makikita nyo kung ano yung tinutukoy ni Sir Jasper na magandang view. Hindi na namin sinayang pa ang oras at pinasok na namin ng landas papuntang Triple P campsite. Ang buong akala ko nga tapos na yung mga ahon dito eh. Pero meron pa palang mga iilang ahon ang napapaloob sa kalsadang to. Pakanan na tayo, pakanan. Pababa na yan. After nating kumanan sa kalsadang to, eh may checkpoint tayong madadaanan. Hindi para tignan yung mga dalahin natin, kundi upang magbigay butaw sa kanila sa halagang 10 piso. Pribadong kalsada kasi yung dadaanan natin papuntang Triple P campsite at ito daw ang kondisyon ng may-ari ng lupa. Ingat pala kayo sa daan. Sige po. Palusong na yan eh, no? Halos 5 minuto din yung tinagal ng lusong na yan papuntang Triple P campsite. At ilang saglit pa ay narating din namin ng lokasyon ng campsite. Syempre kinain na muna namin yung mga dala namin pagkain para naman makabawi rin ng lakas. Napansin ko kasi mukhang mapapagod tayo sa mga water activities nila dito. Meron kasi silang mga bangka dito na libre mong magagamit. Ang nakakatuwa pa rito ay meron silang pinapagamit na life vest para sa protection na rin natin. So nandito na tayo sa may Triple P. Record dito na naka life vest. Nagbayad nga pala kami ng entrance doon, 70 pesos bawat isang tao. Tapos yung cottage na pinag-upahan namin 250 naman. Pero sakto na yon para sa 10 tao. Marami silang activity dito para hindi ka maboring. Mayroon silang portion dito na pwede kang tumalon, magda-dive ka ron, tapos pwede kang mamangka sa isang ilog. Ay hindi, mali. Very safe naman kasi naka life vest nga tayo. Wala kang pangamba, malulunod ka o may mangyaring masama sa'yo. For the boys! Oh! For the boys! Ang ganda ng view!